Ano ko isang kainan yang? Ang pagkain sa gabi ay maaaring gawing makinang pangsunog ng taba ang iyong katawan. Para sa buong gabi, 99% ng mga nagpapapayat ay maling-mali sa kanilang hapunan kahit akala nila ay tama at disiplinado ang kanilang ginagawa dahil kumakain sila ng simpleng salad o magaan na sopa sa gabi. Ngunit ito ang nagpapatigil sa kanilang fat-burning engine pagsapit ng alas 7 at di nagagana hanggang umaga. Iyan ay 8 hanggang 10 oras na nasasayang bawat gabi. Isa ako sa kanila sa loob ng maraming taon. Akala ko ang salad ko sa gabi na may low-fat dressing ang pinakamalusog na opsyon. Gumaan ang pakiramdam ko, pero hindi man lang gumalaw ang timbangan. Ang dahilan ay bumababa sa isang maliit na detalye, isang hormonal switch sa katawan na di napapansin ng marami. At pag maintindihan mo ang pagbabagong ito, hihinto ka sa paglaban sa iyong katawan at makikipagtutulungan ka rito. Makinig ka dahil simple at lohikal ito. Magtataka ka kung bakit na yun mo lang ito nalaman. Maging tapat tayo, ilang beses ka nang nakaupo sa iyong sopa sa gabi. Sinasabi sa sarili mo na maganda ang ginawa mo buong araw. At ngayong gabi ay kakain ka ng magaan. Ganyan ang standard ko. Karaniwang ganito ang hapunan ko. Malaking makulay na salad na may kamatis, mga pipino at bell pepper. Parang perpekto, tanga ba? Pero ang jablo ay nasa mga detalye. Madalas, yun yung yogurt dressing na binili sa tindahan na puno ng nakatagong asukal. O kaya naman ay magluluto ako ng masustansyang sopas ng gulay pero may patatas o karot para maging masarap at creamy ito nang hindi namamalalan. Binibigyan ko ang aking katawan ng konting carbohydrates tuwing gabi. Walang dramatiko, walang nakakatakot. Sabi ko sa sarili ko, para sa katawan ko. Iyon ang hudyat para agad na itigil ang pagsunog ng taba. Hindi iniisip ng katawan ko ang mga bitamina at nutrisyon. Nag-iisip ito ng babala asukal na papaho. Hindi na kailangan ng pagsunog ng taba. Inaasikaso na namin ito ngayon. Iyon ang pagkakamali sa hapunan bilang una. Masyado tayong nakapokus sa pagbabawas ng calories at taba. Nalubos nating hinahanap-hanap ang pinakamalaking pahinga sa insulin para sa pagpapapayat. Tuwing kumakain ka ng carbohydrates, tinapay mano, pasta, prutas o kahit na matamis na dressing o mga gulay na may starchy, naglalabas ng insulin ang katawan na ang pangunahing trabaho ay upang magdala ng asukal mula sa iyong dugo papunta sa iyong mga selula. Pero hanggat may insulin sa dugo mo, sinasabihan nito ang fat cells na manatiling sarado. Hindi kayo kailangan at tigil ang fat burning ng ilang oras. Hapunan na may pinakamababang calorie sa mundo. Pero kung tataas ang antas ng iyong insulin, natalo ka na sa laban sa pagsunog ng taba ngayon gabi. Gigising ka kinabukasan na baka medyo namamaga pa ang tiyan mo. Nakakadismaya dahil walang nangyari sa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap. Ang metabolismo ay parang hybrid na kotse na may 2 drive mode. Maaari itong gumana gamit ang asukal mula sa iyong pagkain bilang mabilis na panggatong. O lilipat ito sa long-range mode at gagamitin ang malalaking reserba nito. Biological na taba ng iyong katawan. Di nito kaya ang pagsabalin. Kailangan nitong pumili ng isang mood. Kaya kapag kinain mo ang tila hindi nakakapinsalang salad sa gabi, maling dressing sa isang whole grain bread, gamit ang iyong pritong itlog o kahit isang malaking baso lang ng juice, binibigyan mo ang katawan niyang tangkeng puno ng mabilis na asukal, kaya ito ang unang ginagamit nito. Ang problema, ang prosesong ito ay matagal. Depende sa kinain mo, ang katawan ay gumugugol ng 6 hanggang 8 oras sa pagproseso ng asukal na iyon at ibalik sa normal ang iyong asukal sa dugo. Sa panahong iyon, nakakandado ang iyong fat reserves at hindi naisip lang katawan na mag-fat burn. Marami itong ibang panggatong. Problema ito sa mga edad 40 pataas dahil pagtanda natin, ang ating katawan ay nagiging insulin resistant. Ibig sabihin, dapat maglabas ang katawan ng higit na insulin para sa parehong epekto. Kaya mananatiling mataas ang insulin ng mas matagal at ang pagsunog ng taba ay mas epektibong nakahadlangan. Nagtataka ka kung bakit wala nang naitutulong ang diet na epektibo noong 25? Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan. Nasa full lockdown mode ang katawan mo na trigger ng maling pagkain sa maling oras. Iyan ang pagkakaiba ng mga tao na tila walang kahirap-hirap na pumapayat sa isang igla at ang mga taong nagpupumilit ng hindi umuunlad. Hindi ito tungkol sa mga kalorya, na tungkol sa hormonal response ng iyong katawan sa iyong kinakain. Ang solusyon sa problemang ito ay napakasimple ngunit napakalakas. Na halos hindi ako makapaniwala nung sinimulan ko itong gamitin. Alaging sa halit na bigyan ng iyong katawan ng dahilan para harangan pagsunog ng taba sa gabi.
Ibigay mo ng eksakto ang mga bloke ng gusali na kailangan nito para sa pagbabagong buhay sa gabi at metabolismo ng taba ang mahiwadang kombinasyon. Protina at malusog na taba, iyon lang. Ang aking personal na bayani sa hapunan ay naging isang mangkok ng low-fat cottage cheese o skyr pero hindi plain. Matalinong pinagsama bakit ito nakakagawa ng napakalaking pagkakaiba. Ang unang purong protina at taba ay halos walang nagiging sanhi ng tugon sa insulin. Nananatiling matatag ang iyong asukal sa dugo, walang hormone na nag-uutos sa fat cells na isara ang pagsunog ng taba, kaya bukas ito. Pangalawa, tuloy-tuloy ang supply ng amino acid sa katawan gamit ang protina, lalo na ang slow-digesting casein sa cottage cheese. Mahalaga ito dahil nagkukumpuni ang iyong katawan tuwing gabi at nagre-recover ang mga kalamnan, lalo na kung ikaw ay nagbabawas ng timbang. Ang huling bagay na gusto mo ay para simulan ng iyong katawan ang pagsira ng mahalagang masa ng kalamnan sa magdamag. Ang enerhiya ng konting kalamnan ay mabagal na metabolismo. Isang mabisyo na siklo ang paulit-ulit na pag-inom ng ganitong protina sa gabi. Ligtas kalamnang? Tiyaking makatutok ang katawan sa mga reserbang taba. Isiping pinapakain ng kalamnan ng sustansya gabi-gabi at sinasabihan ng buong katawan. Tulungan mo ang sarili hanggang balakan, ang tiyan at ang mga hita, iyon mismo ang mangyayari. At ang pinakamaganda pa, tunay kang busog at kontento. Walang gana sa hating gabi, walang gutom na magpapabalik sa iyo sa ref. Taglay mo na ang kailangan at tahimik na makakapagtrabaho sa pinakamahalagang gawain nito sa gabi. Nasusulog na taba, ngunit narito ang mahalagang punto, ayan ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng ganitong uri ng mga gawa at wow, binabago nito ang lahat dahil sa tiyempo. Ang perpektong pagkain sa maling oras ay nawawala ng epekto. Dito, marami ang nagkakamali. Ang tuntunin kumain ng protina maghapunan mga 2 oras bago matulog. Pero huwag ka ring bumalik ng 6:00 ng gabi kung hindi ka matutulog hanggang hating gabi. Bakit napakahalaga ng 2 oras na iyon? Kailangan ito ng katawan para simulan ang panunaw at kumalma ang tiyan bago mahiga. Tinitiyak nito ang mahimbing na pagtulog. Kumain ng huli at mabilis pa rin ang iyong panunaw. Nakakagambala sa kalidad ng iyong pagtulog. Kumain ng masyadong maaga at nanganganib kang magutom muli bago matulog. Pero pansinin mo, may mas mahalaga pang panuntunan sa pangalawang timing. 3 hanggang 4 na oras bago ang protinang ito. Huwag kumain ng nagpapataas ng insulin gaya ng mansanas, crackers o matamis na latte. Alinman sa mga meriendang iyon ay magpapasiklab ng insulin at tuluyang kanselahin ang epekto ng iyong matalinong hapunan. Ibabalik mo ang switch sa pagsunog ng asukal. Sinusubukan mong iset ito sa fat burning. Pinatunayan ito ng aking karanasan. Gabing nag-cottage cheese snack ako tuwing 10 p.m. Natulog ng hating gabi, gising akong maluwag ang hininga at ang timbangan ay bumaba talaga. Hindi lang tubig, kundi taba ang nasunog magdamag. Iyon ang isang malay na desisyon sa gabi na siyang magtatakda ng tagumpay ng iyong buong gabi. Subukan ang planong ito ngayong gabi at i-adjust ito. Ang base, 7 hanggang 9 ounces na low-fat cottage cheese, skyr o vegan soy alternative na mayaman sa protina. Sapat ito para mabusog ka at magka-protina. Narito ang mga pagbabagong sulit magdagdag ng healthy fats gaya ng 1 kutsarang giniling na flax seeds, mga buto ng chia o isang maliit na dakot na mga walnut. Naghahatid ito ng mahahalabang omega-3 fatty acids, lalong nagpapabagal sa panunaw. At lumilikha ng napakasarap na kabuuan, i-upgrade ang 2 flavor na walang asukal. Patakan lang ng pampalasang walang asukal. Ilang katas ng kanela o vanilya? Anela, talaga may karagdagang benepisyo ng pagtulong sa pag-stabilize ng asukal sa dugo. Dagdag pa kung mas gusto mo itong malasa. Haluin ang ilang sariwang herbs, asin at paminta. Napakasarap ng lasa. Ang sikretong sandata para sa kabusugan. 1 kutsarita ng psyllium husks. Lumalawak ang mga ito sa iyong tiyan at nagbibigay ng busog na pakiramdam ng walang kalorya. Tandaan, hindi mo ginugutom ang sarili mo. Binibigyan ng katawan ng tamang kailangan nito sa eksaktong tamang oras. Kita ang resulta di lang sa eskala. Pero kinabukasan din ng umaga, gumising ka ng walang pagnanasa dahil nanatiling matatag ang iyong asukal sa dugo buong gabi. Simulan ang araw ng mahinahon at masigla dahil gumagana ang katawan habang tulog. Limutin ang mga komplikadong tuntunin sa hapunan. 2 bagay lang ang mahalaga. Tamang kombinasyon ng protina at taba sa tamang oras, yun lang. Hindi mo na kailangang malaman pa.
para gawing makinang pangsulog ng taba ang iyong katawan magdamag. Kung nagtataka ka kung bakit ito isang sikreto, hindi ka nag-iisa. Karamihan sa mga plano sa dieta ay nakatuon lamang sa mga calorie o ipinagbabawal ang buong grupo ng pagkain. Pero ang tunay na mahika ay nasa pag-unawa sa iyong mga hormone. Subukan mo kahit isang gabi aror. Ang timbangan at salamin mo ang magbibigay sa iyo ng sagot bukas ng umaga. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa higit pang content na ganito.